Nako, kailangan unahin ko ng batiin. Lani Chulenko, Michelle, thank you very much. Si Ate Josie Johnson, Lolita Di Dios, Katsuki Kapatid, Roger Esmer, Soki Esteves, Marietta Green, Mama Shakeable Revilla, Dr. Jessica D, inisa-isa ko na kayo lahat, si Ma'am Ara Solis, si sino pa ba? Dr. Jerry Casata, Dr. Jesus Solis, si Dr. Pong Magtibay, Colonel Jundi Mayuga, nakalimutan ko. Maraming salamat siya. At sa lahat ng mga kapwa ko Oragon sa buong Bicol, sa buong generation, di ba? Babalik po kami dito at eto na nga kami sa Unbearable Channel kagaya ng naipangako ko, separate episode itong Ann Curtis issue natin kasi nga naging controversial din si Ann during the promotion ng pelikula nila ni Jericho Rosales. Kung si Echo ay may sariling issue ng iskandalo at kontrobersiya, much more meron din itong si Ann Curtis kasi nga di ba pilit pa rin ibinalik ng mga previous yung mga previous issue sa kanya, kahit ngayong pagkanta niya ay talaga naman pinintasan pa rin despite the fact na nakapag-concert na siya at napuno niyang Araneta Coliseum. Pero nakakaloka din yung issue nila dati ni na Femela Baranda at saka ni na John Lloyd Cruz sa isang bar sa Makati na kung saan nga lumabas yung famous line or iconic line na kaya niyang bilhin, I can buy you, your friends at this building or whatsoever, na eventually naman sa mga panahon ngayon that was na parang na-vlog ko na to. Na-vlog ko na ba to? Itong Ann Curtis na to. But anyway, ulitin na lang natin at pagtiyagaan yung pakinggan. Charot, that was 2012, 2013 or something, and then naulit na nga lang ngayong 2026 despite the fact na ang dami-dami na rin naman magagandang proyektong ginawa si Ann Curtis, be it on TV or in film, na hindi na pag-usapan ito. But dahil nga siguro dahil sa social media ang daling maghanap ng maghalongkat sa baul ng mga netizen, particularly the bashers, o ayan inilabas nila at idininay nga ito. Parang sabi na nga lang ni Ann, pinanindigan na niya and she owns it kasi sa kanya in-associate. But eventually, kahit nga si Femela Baranda, dininay naman na wala naman daw gano'n, nothing in particular. Kasi during that time, sinasabi nila na ina-address ito kay si Femela Baranda yata yung sinasabihan at na-witness nga ito ni na John Lloyd Cruz and some of their friends na nandoon during that, sa party na yon, na yun yung tinatawag nilang walwal days ni Ann Curtis. Walwal meaning sa Philippines, ang walwal yung alam mo na yung independent ka, liberated ka, single ka, na kachikat ka, kabanding mo ang mga kapamilya mo, ang mga barkada mo, nagiinuman kayo, happy kayo. Yun yung ibig sabihin ng walwal. Kung bibigyan ng nagiging negative or positive, nagiging negative yan kung binibigyan ng, alam mo yon, ng ibang kahulugan, kagaya nga yun nangyaring iskandalo. But during the promo nga ng pelikula nila na ang balita naman namin ay kumita naman at tinangkilik ng mga sambayan ng Pilipino, especially na ang mga sinihan na pinagtanghalan nito ay nag-reduce nagbinabaan nila yung presyo ng mga sinihan. So talaga lang namang ini-expect na talaga namang tatauhin yan at nagpapasalamat ang mga artista dyan, sina Jericho, sina Ann, dahil kahit papaano daw nakatulong sila ulit sa pagpapasigla ng industry. But going back to the issue, yun na nga sinasabi namin doon sa issue ng sex bomb, para mapag-usapan talagang ginagamit po yan. Hindi po yan isang bagay lang na talagang wala lang na hindi pag-uusapan kasi ang mga tao talaga, especially mga Pilipino, likas na lagi nilang hinahanap yung chismis, yung iskandalo, yung mga kung ano-anong kontrobersiya, to the point na yun na yung pinaniniwalaan nila. Kaya nga ako babalik sa issue na kung hindi papaliwanag, hindi sasagutin ng concern specifically nung mismong pinatutungkulan ng balita or ng intriga or ng kontrobersiya, hindi niya kaklaruhin ang mga ganung bagay, maniniwala ang sambayanan, lalo yung mga mahihilig sa chismis, na yun na yung totoo. But in reality, hindi po ganun. Di ba? Saya-saya lang. So ngayon, masayang nakabalik ngayon si Ann Curtis sa kanyang programa sa It's Showtime. Ang pinaabangan pa rin ng mga bardagulan, yung mga bloopers nila doon ni Vice Ganda at ng mga iba niyang kasamahan. Plus of course, sa panayam na napanood ko sa kanya kay Kuya Boy Abudol, di ba? Isa sa mga bonggang sources natin ng mga showbiz news na hindi natin minsan na-monitor itong programa ni Kuya Boy. Kaya thank you very much, Mr. Boy Abudol, at sa iyo, Fast Talk program sa GMA7 everyday. Na napanood natin doon at sinabi nga doon ni Ann na
na nararamdaman na nila ni Erwan, Papa Erwan, na humihingi na ng kapatid itong kanilang si Dalia, ang kanilang anak na mga 4-5 years old na rin ngayon si Dalia, no? So, why not? Sabi ko, Papa Erwan, no? Alam mo na. Papa Erwan, no? Alam mo na. Alam mo, isa talaga sa pinaka-crush ko na lalaking celebrity yan, si Erwan Yusof. Diba? Tatlo yan eh. Si Erwan, tapos si Mikael Daes. Kasi ang saya sila nilang tingnan. Parang sobrang nilang mahal ang mga asawa nila, sobrang maalaga, mga ganun ba. Kaya nakakainggit, ang saya-saya lang nilang, maganda ng buhay. Pero syempre, illusion lang po yun. Na kayo naman, huwag nyo nang bigyan ng emotion. Kaya yung mga ibang i-illusion naman, natili na lang tayo illusion. Mag-illusion tayo ng tama. So anyway, to Ann Curtis, Jericho Rosales, at sa mga bumubuo na hindi ko nabanggit yung title ng movie nila, basta may love, something about love. Maraming salamat and congratulations. At sabi nga natin, sa programa pa rin ng Showtime na napapanood, alam ko may upcoming movie na ginagawa ito bukod dun sa nakakatatapos lang na TV series ni Ann na naparangalan pa nga siya ng isang school-based award-giving body bilang Best Actress para dun sa Korean series yun nakasama niyo si Joshua Garcia. O, di ba? And on that note, again, i-play na yung Unbearable Channel. Maraming salamat to Lani Chulenko Michel at kina Don Parillas, kina Mama Shika Barilla, kay Kuya Boy Abunda, kay Nanay Christopher Min at mga kasamahan niyo dyan sa kanyang mga programa. At sa kaya pa ang mga editors ko sa Bulgar, si Janice Navida, si Marie Chris Valdez sa Hataw, o di ba ang aking kaibigan kumparing si Joey De Guzman, o di ba malapit na ang listado. And of course, abangan niyo po ako sa Abante Radio tuwing linggo. Simula po yan ngayong bago matapos sa Pebrero, no? 5 to 6 ng gabi. And of course, very soon sana, very soon sa Billionaire News Channel. Alam nyo na yan. Papa Unbearable, The Unbearable Show. At dito naman sa Unbearable Channel, I love you.